Sa dami ng balita tungkol sa corruption sa Pilipinas, madaling isipin na wala ng pag-asa. Bawat open ng news, parang may bagong iskandalo. At ang tanong ng marami, may pag-asa pa ba ang Pilipinas? Sa tingin ko, mali ang ganoong tanong. Ang mas tamang tanong ay, nasa Diyos pa ba ang puso ng Pilipinas? Kasi ang problema ng bansa natin ay hindi lang political, spiritual din. Sabi sa Bible, blessed is the nation whose God is the Lord. Hindi sinabing, blessed ang nation na may perfecto na politicians. Hindi rin sinabing, blessed ang nation na may pinakamagandang economy. Ang sabi, blessed is the nation whose God is the Lord. Habang naghahanap tayo ng pagbabago sa gobernero, baka ang Diyos naman ay naghahanap ng pagbabago sa puso ng kanyang mga tao. Because revival always starts with God's people. Kaya imbes na puro reklamo, manalangin tayo, ipangaral natin ang gospel, mamuhay tayo ng may integridad at maging liwanag tayo sa bansang ito. At tandaan natin ito, hindi tao ang huling may control sa bansang ito. Ang Diyos ang natatatag at nag-aalis ng mga pinuno. At ang puso ng hari ay nasa kamay ng Panginoon. Kung kaya niyang baguhin ang puso ng isang hari, kaya rin niyang baguhin ang puso ng sinumang lider. Kaya bago tayo mawalan ng pag-asa sa Pilipinas, lumuhod muna tayo sa panalangin. Dahil ang tunay na pag-asa ng Pilipinas ay hindi nasa Malacanang, nasa Diyos. Kung gusto nating makita ang pagbabago sa bansa, bumalik tayo sa Panginoon. Dapat tayong magsisi sa ating mga kasalanan. Baguhin ang inyong kaisipan sapagkat ang kaharian ng Diyos ay narito na. Amen po ba? Kasi when a nation returns to God, God can transform a nation. God bless you. Sundan mo ako sa Facebook. Ako si Kuya Ron.